Isang mapayapang araw mga kaamyanan. Narito ang mga balita mula sa hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Balita ukol sa kapayapaan at kaunlaran hatid sa inyo ng Amyanan Media Channel. Mga balitang dapat tutukan ngayong araw sa Amyanan Reports. Punong General ng Philippine Army pinalalakas ang ugnayan sa NOLCOM. Project-based community medical deployment sa Nueva Ecija, formal nang nagtapos. 5th Infantry Division ng Philippine Army naglabas ng babala para sa mga natitirang NPA sa kanilang area of operations. Lahat ng yan dito lamang sa Amyanan Media Channel. Una sa ating mga balita, mas pinalakas na hukbong sandatahan. Ito ang nais makamit ng pamunuan ng Philippine Army at ng NOLCOM sa naganap na pagbisita ng Commanding General ng Philippine Army sa himpilan ng NOLCOM sa Tarlac City. Ating alamin ang iba pang detalye sa report ni Jun Rebosa. Bumisita ang Commanding General ng Philippine Army na si Lieutenant General Roy M. Galido sa himpilan ng Northern Luzon Command sa Campakino, Tarlac City. Nitong Martes, Oktubre 24, 2023. Ang pangunahing layunin ng pagdalaw na ito ay palakasin ang pakikipagtulungan sa pagitan ng Philippine Army at NOLCOM na naglalayong lalo pang mapalaganap ang kapayapaan at katiwasayan sa rehiyon ng Hilaga at Gitnang Luzon. Binigyan ng traditional na military honor si Lieutenant General Galido at personal na tinanggap ng NOLCOM Commander Lieutenant General Pilonil G. Buca, Philippine Air Force, kasama ang NOLCOM Command Staff. Bilang punong general ng Philippine Army, ipinahayag ni Lieutenant General Galido ang kanyang pasasalamat para sa respetadong pagtanggap at nagbigay ng malinaw na pangako na suportahan ang misyon ng NOLCOM. Binigyang diin ni Lieutenant General Galido ang pangangailangan para sa tuloy-tuloy na kolaborasyon, joint training efforts at alokasyon ng resources upang mapabuti ang kakayahan ng mga tropa sa ilalim ng operational control ng NOLCOM sa pagganap ng kanilang mga tungkulin bilang mga tagapagtanggol ng Hilaga. Inihayag naman ni Lieutenant General Buca ang kanyang pasasalamat sa matibay na suporta ng Philippine Army. Anya, ang suporta ng Philippine Army ay walang katumbas. Dagdag pa niya, magkasama ang NOLCOM at Philippine Army sa pagpapatuloy sa pagtugon sa iba't ibang hamon na kakaharapin para matiyak ang kanilang iisang mithiin na magkaroon ng ligtas at payapa na komunidad sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ang pagdalaw ni Lieutenant General Galido sa NOLCOM ay bahagi ng kanyang routine visit, kung saan kanyang bibisitahin ang iba't ibang unit ng hukbong militar sa buong Northern at Central Luzon upang tiyakin ang maayos na operasyon ng mga Army units. Mula dito sa Tarlac, para sa Amyanan Reports, ako si Jun Rebosa, nagbabalita para sa kapayapaan at kaunlaran. Nagsanib puwersa ang ASEAN Defense Ministers Meeting Plus at ang Armed Forces of the Philippines sa isinagawang 10 araw na project-based community medical deployment sa Nueva Ecija. Ating alamin ang buong detalye sa report ni Jomari Vallejos. Formal na nagtapos ang 10 araw na project-based community medical deployment or medical aid provision sa ginanap na closing ceremony sa Bulwagang Bandong, Kaugnay Hall, Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija, kamakailan. Ang nasabing closing ceremony ay pinangunahan ni Mayor Isidro Pajaril-Yaga, Municipal Mayor ng General Tinio Nueva Ecija na siyang beneficiary municipality ng project-based community medical deployment ng ASEAN Defense Ministers Meeting Plus at ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Kasama rin sa nasabing closing ceremony si Brigadier General Dennis Pasis, ang Assistant Division Commander ng Kaugnay Division. Brigadier General Fatima Claire Navarro, ang Surgeon General ng AFP. Brigadier General Arvin Lagamon, ang Deputy Chief of Staff for Civil Military Operations ng AFP at mga kawani mula sa iba't ibang bansa na kalahok sa nasabing proyekto. Napakalaking tulong na nagawa ng ating mga participant at ang ating mga involved nations sa pagiging matagumpay ng ating PCMD missions. Muli, nagpapasalamat ako sa ating mga nakaagapay sa pagbibigay ng tulong sa General Tinio, sa mga AFP counterparts natin, sa lahat ng mga units na sumuporta, lalong-lalo na sa lahat ng Asian nation na nag-donate
at nag-extend ng tulong para maging matagumpay ang ating PCMD. Sa 10 araw na project-based community medical deployment ay nagkaroon ng iba't ibang aktibidad na naglalayong tugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng napiling komunidad ng nasabing proyekto. Ilan nga sa mga serbisyong hatid ng PCMD ay ang serye ng medical mission, kabilang ang flu vaccination, mga libreng gamot, medical at dental check-up, oral examination, pamamahagi ng dental kits, libreng bunot ng ngipin at information drive patungkol sa medical at dental awareness ng mga mamamayan. Nagpapasalamat po kami napakarami sapagkat ang mission po na yan ay nakatulong po sa amin upang magkaroon po kami ng gamot sa karamdaman. Una-una po namin pinagpapasalamat yon sa Ama sapagkat siya po ang kumikilo sa puso ng mga taong kasama ngayon sa mission na yan upang maabot kami ng mga nangangailangan. Bukod pa rito, nakapaghatid din ng libreng konsultasyon, bakuna, deworming at mga libreng gamot para sa mga alagang hayop. Kasama rin sa serbisyong alay ng AFP at ASEAN Plus ang Water and Sanitation Hygiene o WASH, pagkukumpuni ng mga bubong, pag-aayos ng water at electrical supply, at pagpipintura ng mga establishmento sa pamayanan. Ang naitulong ng PCMD or ang ating project-based community medical deployment kasama ng ating mga kaibigan mula sa iba't ibang parte ng ASEAN nation tulad ng Brunei, Malaysia, Cambodia, India, Japan, China, kasama din ang ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ay nagbigay ito ng daan para makapagbigay tayo ng tulong sa komunidad ng General Tino. Ang PCMD ay nagbigay ng tulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng gamutan tulad ng medical mission. Nagkaroon din tayo ng surgical mission sa mga aso, mga veterinary mission. Kasama din ang pagtulong sa pagtetest at pagtuturo ng iba't ibang medical na pamamaraan na na-share ng ating mga bisita sa ating komunidad upang sa gayon ay mabigyan ng mas appropriate na medical na pagtulong sa ating komunidad sa General Tino. Parte rin ng PCMD ang pagtatanim ng 100 puno ng guyabano sa isinagawang tree planting activity sa Sitio Upper Tabuating, Nazaret, katuwang ang Municipal Environment and Natural Resources ng General Tino. Ang Project-Based Community Medical Deployment or Medical Aid Provision ay isang proyekto na makakapagpataas ng moral at welfare ng mga mamamayan. Kaya naman lubos ang suporta ng kasundaluhan upang maging matagumpay ang proyekto. Mula dito sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Para sa Mian Reports, ako si Jomari Vallejos, nag-uulat para sa kapayapaan at kaunlaran. Nanawagan ng commander ng 5th Infantry Division ng Philippine Army sa mga natitirang NPA na sumuko na matapos ang isinagawang Transformation Program Planning Workshop para sa mga nagbalik loob sa pamahalaan sa Isabela. Ating alamin ang iba pang detalye sa report ni Miko Agonoy. Bago matapos ang Oktubre, kung ayaw nila mag-surrender, depende sa kanila. Masarap ang Pasko na sama-sama. Pero kung mananatili maligas ang ulo nila, baka ito na ang kanilang huling Merry Christmas. Because my instructions to our soldiers is nothing but to go and destroy the armed groups should they decide to fight this government. Pasensya po tayo yung buong trabaho ko. Ipapatawad niyo po. Pero yun po yung trabaho ng armed forces ninyo at ng inyong kapulisan. Ito ang matapang at may paninindigang pahayag ni Major General Audrey Pasha, Commander ng 5th Infantry Star Division sa mga natitirang kasapi ng CPP-NPA sa kabundukan. Sa ginanap na Transformation Program Planning Workshop sa Tala Hall ng 5th ID para sa mga nagbalik loob sa pamahalaan, sinabi ni General Pasha na combat pressure at social pressure ang ilan sa mga salik na nagtulak sa NPA na sumuko. Dagdag pa niya na maliban sa mga dating mataas na pinuno ng komunistang pangkata ay nakatanggap pa siya ng mensaheng nagpapahayag ng kahandaan at kagustuhang magbalik loob sa pamahalaan. Ito ay dahil umano sa nakikita nilang magandang kalagayan ng mga dating kasamahan na una nang naliwanagan. Taliwas sa isinisiksik na maling kaisipang kamatayan, ang katumbas ng pagbabalik loob ay tinatamasa na ng mga dating rebelde ang mga benepisyong naipangako sa kanila sa pamamagitan ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na nakapaloob sa Task Force to End Local Communist Armed Conflict o ELCA. Bumalik po sa akin ang report na meron pang ibang grupo doon sa naiiwan na 25, higit kumula na 25 sa Cagayan. Nakita po nila yung mga kasama nila dati na
na nais din po nilang bumaba. Yun po ang hinihintay namin. Dahil mayroon palang katuturan, yung pagbaba ng iba, pwede pala silang bigyan ng pagkakataon. Mali pala ang tinuro sa kanila na kamatayan at kapalit na kanilang pagbabalik loob. Batay sa ulat, mababa na sa 30 rebelde ang tinutugis ngayon ng 5th ID sa nasasakupan nito at sa anumang pamamaraan ay handang kasundaluhan na lipulin ang mga ito. Nangako pa si General Pasha na hindi niya hahayaang masaling ng mga dating kasamahan ang mga nagbalik loob sa pamahalaan. Ang lang piyaso sa inyo, your security is our paramount concern. Hindi po namin papayagan na yung mga armadong grupo pa ay salingin pa kayo. O bawian dahil sa ginawa ninyong pagbaliktad. Sa alam mo naman na hindi nyo gusto, pero kailangan nyo gawin kasi nandito na po tayo. So sana po maging umpisa ito ng ating pagtutulungan at sana maging umpisa ito para kayo ay maging makatayo na po kayo sa inyong mga sariling sa inyong sariling pamayanan. Naniniwala ang 5th ID na wala nang mapupuntahan ang kampanya nito laban sa insurhensiya kundi ang ganap na katagumpayan. Sa taong 2023 lamang, ilang larangang gerilya na ang nalansag ng 5th ID at patuloy ito hanggat hindi tuluyang nalilipol ang mga natitira pa. Ilang matataas na ding pinuno ang nagbalik loob sa pamahalaan at marami na rin ang dumagdag sa mahabang listahan ng mga napatay. Babagsak ang NPA! Ibabagsak na nato ang NPA! Mula dito sa Gamu Isabela, para sa Amyanan Reports, Miko Agonoy nag-uulat para sa Balitang Pangkapayapaan at Pangkaunlaran. At yan ang mga balita mula sa hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Abangan nyo ulit kami sa susunod na linggo para sa iba pang mga balita. Ako si Divina Mercado, kami ang inyong kaugnay na nagsisilbing tala sa lupa, karagatan at himpapawid. Sa tatahang lakas sa ilaga, sa alapaap sa dagat sa lupa, sa tatahang lakas sa ilaga para sa bayan. Saya piniingatan, pagtatanggol ko ang ating bayan, isusulong ang kaunlaran at kapayapaan. Ito'y tiyabyanan sa alapaap sa dagat sa lupa, sa tatahang lakas sa ilaga para sa bayan. Sa ilaga, sa alapaap sa dagat sa lupa, sa tatahang lakas sa ilaga para sa bayan. Ito'y iamyanan. Mga kaamyanan, subscribe, like, and share our YouTube channel. Hit the notification bell below upang maging updated sa latest news and happenings sa hilaga at gitnang Luzon. Dito lamang yan sa Amyanan Media Channel.